dito na kami ngayon sa Gulinji railway station. It's another day. And we are going to Chongqing today. At mukhang mag-aantay kami ng another, say, 50 minutes bago yung train namin. Because we missed our first train. So, pwede palang papalitan yung ticket dito pag na-miss mo. Pero, yung refund, kailangan mo i-file. So, excited na ako kasi makikita ko ng daytime yung China. 4 hours ito na, train ride. Sana lang talaga nasa bintana kami kasi kagabi, nagkatabi kami, siya nasa bintana eh. Pero hindi kayo maunahan. Welcome to another day in my vlog. Tara, let's! High-speed train ulit tayo going to Chongqing. And Chongqing, you better be a good place kasi ang dami na namin struggle para marating ka. Ay, gusto ba ano? Doon lang pala tayo kabilis. Ba't hindi nararamdaman? Grabe, ang bilis itong train. Kaya pala tayo naiiwan kanina. Ang bilis itong train. Ang bilis na kan. So, naiiwan kasi kami ng train kanina. Dapat sa Guilin Bay kami sasakay. So, naiiwan kami ng train. Tapos sabi ko dun sa ticketing booth. Galing tayo sa Gulinji tayo kanina. Ito yung Guilin Bay. Hindi. Yun ang Guilin Bay. Ah, ganun? Oo. So, sa Guilin Bay kami kanina. Ito pala yung Gulinji. Sa Guilin Bay kami kanina. Naiiwan kami ng train. Kasi, basta, naiiwan kami ng train. Dahil pagod din kami kahapon. Bagal namin kumilos. Ganun na lang, no? Oo. Uy, alis lang ang isang train. Paaga nga tayo eh. Mali talaga yung train eh. 11:45 yung train. Andun na tayo sa stop nung train, 11:40. Sabi, iniwan na daw tayo agad. Kasi nga, nakita mo kasi na bumaba sa escalator, dun palang nag-11:45. Kasi dapat nga, dun palang aalis. Hindi, kasi 10 minutes bago, dapat nasa platform ka na. Kasi pwedeng mauna sila. Kasi, kaya tayo, diba, ito, 11:39, 11:29 tatayo na tayo doon. Tapos sinulat pa nga. So yun nga, naiwan kami sa Guilin Bay. Tapos, nakiusap ako doon na i-refund yung ticket or i-reschedule. Sabi sa amin, pumunta kami ng Gulinji. Ito, parang 20 minutes away ito mula doon sa Guilin Bay. So, ibang terminal na to. West side? Guilin West ito. Halos magkalapit lang naman. 10 minutes apart. Hindi, mga 18 minutes tayo na ganyan. Kaya na? So, nagbayad kami ng panibago na ticket para dito. Kasi kanina doon sa kabila, wala nang trip na available. Pero nasa yung mga copy ng ano? Kaya pinalipat kami dito kasi wala nang trip doon. Ang trip doon parang 5 o'clock na yun. So anyways, okay, dito na to eh. Wala na kayong magagawa. Pero maganda kasi nakita namin yung bundok ng Guilin. Ang ganda kanina, no? Pero hindi kami nag-usap sa bad trip kami dalawa eh. Naiwan kami ng train. Nag-taxi lang kami na walang ibukit. Anyways, excited na ako kasi makikita ko yung China in daytime. Tara na. Daan ng tao. Bawal kang pupunta ng platform pag hindi mo pa hindi ka pa sasakay ng train. Ayun yung bundok na nakikita namin sa mga vlog. Para ding aeroplano, meron sila mga food trays. Parang aeroplano. No rice, noodles. Parang patay ko pa tayo. Take off. Aeroplano. Nakakatawa ka na. Ayos na. Nagkabatriya pa kami. Nahira kami ng train eh. Chongqing, dapat maganda ka kasi ang stressful mo na. Cancel yung aeroplano. Nag-train kami hanggang Guilin. Nagpunta kami ng Guilin as expected na iwan kami ng train sa Guilin. So, 273 kilometers yung takbo ng train na to. At nasa loob tayo ng bundok ka lang. Talaga? Oo, tinan mo, tunnel to. Tinan mo, madilim. Kaya yung pressure, masakit sa tenga. Alam niyo yung vlog ko kagabi. Kumakain kami sa, well, yung the day before this day, yung kumakain kami sa bangketa ng Guilin. Yung tira ko, eto, bawal ko ngayon. Nag-take out ako doon. Actually, doon take out. Tira ko to doon. Binakong ko lang. Di pa naman panis. Nakaling tapat na. So, okay pa naman. Masarap pa rin. Sakto lang. 430 yuan. Yung pinunasan pa niya yung laway. Hindi. I-replay ko to ha. Okay. Okay lang. Sinasta ko na sa... Habang wala kami sa tunnel, lakarin natin yung train. So,
Grabe yung CR. May CR din, no? Merong regular na toilet at merong squat type. May lababo din. So, kompleto naman. So, hanggang dun, diretso yan, pwede mo lakaran yung buong train. Arriving tayo sa station. Ang station na to ay Duyondong yata, if I'm not mistaken. Probinsya. Na? Pero ang galing, no? Kahit probinsya, gumawa sila ng train service nila dito. Di ba? Hindi na left out na pagdugtong nila yung mga cities nila through train. At nakakita ko ng probinsyana dito. Probinsyana. Ikaw? Hindi na siguro mula sa Maynila may train hanggang Batangas, no? High speed, no? Madali na umuwi. Oo. Siguro andun ka araw-araw. 30 minutes lang. Kaya nga eh. Sana kami ganun tayo. Sana. Pero sa 25:54 pa yun. Pakalayo naman ng baka nga. Hindi na uso train nun, lumilipad na kotse nun. Taka lang tayo magkakaroon. Finally, nasa Chongqing na kami. Wala dito. Yung aming hotel ay around 40 minutes by taxi. So hahanap kami ng train. I'm sure may train dito, no? Yes. So first train ride natin papuntang Chongqing. 3 transfer to. Tara. Nasa accommodation na kami ngayon at may mga pusa. Grabe na yung pusa. Oh. Ito, may pusa. Oh. Hello! Agad yan. Hello! Ano ka ba? Sabihin niya, ni hao. Hello! Hello! Ito pala talaga. Dahil pusa. Kaya pala ano siya. Boutique cafe. Meron pa dito. May mga istorbohin. Hello! Hala. I'm right at home. Hello! Ang daming pusa. Ang daming pusa. Nakakatuwa. Meron pa dito sa gilid, hanap tayo. Boutique cafe kasi ito eh. So parang siguro may ari sa pusa, no? Inaamoy niya yung maleta, oh. Yung mga maleta namin ni Gandang Kara. Inaamoy niyo. Meow! Bakit pagkain ka daw dyan? May tinago ka bang pagkain dyan, Kara? Ha? May tinago kang pagkain niya. Tignan mo, hinahanap niya. Madami. May ba nila yan? Oo, ayan o. May bago pa dun o. Nakikita niya ba yun o? Parang daming pusa. Nakakatawa. Nandito na kami sa Chongqing ngayon. Ang Gandang Kara. At ang aga pa namin dito. Mag alas 6 pa lang. Actually, hindi na pala maaga. Alas 6 na. 6 na. Masyado lang mainit. Yung light Kaya show. lunch. Oo. Yung light show ay mag-uumpisa ng 7:30 yata. So pupunta na kami dun ngayon. Kasi isa sa inaabangan yun yung light show, di ba? So, just to get it out of the way, makikita na namin yung light show. Kasi marami akong nakita mga nag-video nun, hindi nila inabutan yung pagbubukas eh. Nakita nila bukas na. Dapat talaga abutan mo yung pagbubukas. So, pupunta kami doon ngayon. Grabe yung mga structure dito. Nakakalula. Doon kami galing sa taas na yun. Doon. Grabe. May nirerentahan daw na costume, magka-costume daw kami. Maaga pa kasi sa mag-costume. Kasi may magawa naman ako. Okay na lang. Okay, magka-costume kami. Okay. Aha. Finally, andito na kami sa may Chongqing famous area. Yan yung pag sinerch mo yung Chongqing, China. Yan yung unang-una makikita mo na famous attraction. Sa kabila yung yung pinaka-spot, pero sobrang init pa kaya yung mga tao nandito sa side na to at nag-aantay ng oras. So habang wala pa kaming gagawin, kakain muna ako. Si Gandang Kara nawawala yun. Nandun siya, nagtatanong kasi balak niya mag-costume nga. In fairness, may intindihan mo bakit sentro ng turismo itong area na to. Kasi talagang develop siya para sa sightseeing. Ayan o. So, parang natural rock formation. Parang hindi nga natural rock formation yan eh. Parang ginawa lang nila. Nilagyan nila ng parang, hindi ko alam na kung naaabot ng camera ko. Parang nilagyan nila ng opening doon sa taas. Now, it becomes a photoshoot area. Yeah. Ito yung pinaka-famous na
parang temple-like, pero parang kainan siya no? Restaurant siya na magkakaduktong Parang siyang complex na paakyat. Ganda, no? Gusto ba kumain na? Parang nabusog ako dito sa ininom ko. Mamaya na. Mamaya na siguro. Ano mo nang gusto mong gawin? Mamaya na mag-costume kasi ang init. Maganda gabi. Kaya nga, maya-maya. Doon muna tayo yung may letter. Sige. Ito na guys, oh. Dito kilala ang Chongqing sa mga matatarik na paakyat. Ewan ko lang kakayanin ni Gandang Karo to kasi diba mahina-hina yung mga tuhod niyan. Para kayanin niya. Kakayanin mo ba yung akyatan tsaka yung pagkain dito? Yung pagkain, feeling ko hindi, pero yung akyatan, oo. Oo, tara, naakyat pa tayo. Tara. Hihingaan ng pera yan, sigurado ako. Ikaw din daw. Ha? Ako din? Sabi ko na Tara. 20 yuan. So, yung kanina na tourist attraction na pinapakita ko from outside, pag pinasok mo siya, ito siya In reality, dugtong-dugtong na kainan lang siya sa mga shops. Mga souvenir items, kainan. So tuloy-tuloy ang pag-akyat namin. At pinapunta kayo dito sa Chongqing, dito sa area na to, makakita kayo ng mga naka-costume na ganyan. So huwag kayong lalapit sa kanila unless willing kayo magbayad ng 20 yuan. Ayun sinisingil nito. Nagka-picture sila. So kung feeling mo, hindi mo naman kailangan yung picture, huwag kayo lumapit kasi sisingilin nila kayo. Pero pag you want the memory at gusto mo makatulong kasi nakalagay sa card nila, deaf and mute daw sila, pwede kayong magka-picture para tulong na rin. Kaya baka magulat lang kayo na bigla kasi sisingilin. Ang hindi po yung dire-diretso. Mas maanghang yan kapag hindi na malamig. Pag naging liquid yan. Kasi at least ngayon nakakamanhid dahil maanghang. Wow! Oo nga! Kaya malamig medyo mamanhid ka. Nasa back area kami nung yung kaninang pasad. Ito yung likod niya. Itong mga rock formation na to, hindi yan natural. Kung makikita may mga butas, may mga bakal. So design talaga siya na mukhang parang gilid ng bundok. Hindi siya totoong mountainside. Dinisign lang nila. At may mga structure dito. Pinagplanuhan nila magbuka talaga siyang mountainside. Ito ako itong oras na to, 8 o'clock na. Ha? Alas 7. Malapit na magbukas yan. 7 o'clock, 7:30 yung bukas. 7:30. So gusto mong bumaba muna tayo? Pwede rin. Or 30 minutes pa naman, gusto mo makiat tayo? Sige, tara. So never ending floor siya. Pagdating mo dito, parang pinaka roof na siya. Pero kung titignan mo, meron pang structure doon, Tapos sa tuktok ng structure, meron pang panibagong floor. Tama nga yung sabi nila. Pag nandito ka, hindi mo malalaman kung nasan pa talaga yung ground floor. Kasi yung ground floor, ibang ground floor siya sa ibang level ng bundok. Dito si Gandang Karo ngayon sa rentahan ng costume kasi balak niya mag-costume. Kanina pa siya nakikipagtawaran doon sa mga nag-aalok. Sila magkasundo. Kilala niya naman si Gandang Karo, di ba? Never buys in full price, laging discounted. Ando siya sa loob nakikipagtawaran. 7:30 yung yung lighting nung harapan, yung facade lighting. 7 o'clock na. Kita niyo ba 7 o'clock dito? 7 o'clock dito ay sobrang taas pa ng araw. Hindi ko alam kung anong meron, parang earth pa ba to? Ayan Ayun yung araw taas ng araw. Alas 7 ng gabi Ganito ka-late maggabi dito. This is now at 7 PM, may araw pa din at mainit pa rin yung araw. Ang taas pa ng araw. Mukha siyang alas 3 ng hapon. Ito, tingnan nyo Tamang-tama yung sikat ng araw sa akin. And this is 7 PM. May nakita sa Gandang Karo niya, patatas daw. Alam ko hindi potato yan Ayan yung nakita kong niluluto sa train kagabi. Doon sa video. Malalaman natin. Sige, malalaman natin sinong tama at sinong mali. Tama ako. 15 daw. Okay niyo muna. Kain muna o bayad muna? Teka lang. Ewan ko kung potato ito. Sabay tayo. Tama ako, di ba? Patatas yan.
Ay, mo naman patalo eh. Tama ako eh. Mabusog na ako dito. Umamin ka na. Di ba patata? Hindi. Nag-translate ako. Papatalo. Ang sarap niya. Sarap din. Nagpabusog na kain ka pa. Masarap tong ano. Yung patatas. Haluin mo daw, sabi niya. Ang lasa? Masarap. Ha? Sarap, di ba? Yan yung pinapanood ko sa TikTok na naglinis ng tenga, yung nagkatanggal ng tutuli. Ito, sa harap lang na kinakainan namin. So hindi ko alam kung mapagawa natin mamaya o hindi. Pero nag-Thailand kami, naghahanap na ako niyan. Nag-Taiwan kami, naghahanap ako niyan. Bawat bansang pinuntahan namin sa Vietnam, naghahanap ako niyan. Andito lang siya. So mamaya, siguro, antayin na namin umilaw yung ano, yung fasad sa labas kasi yun lang yung pinunta namin dito. Pagkatapos nun, magkapaganyan tayo. Nag-reserve lang si Gandang Karen ng damit para mamaya. Kasi mag-costume siya na parang Encantadia. Ano? Alam mo nang matagal ako mamili. Kaya nga eh. Actually, gusto ko yung suot ng babae. Ikaw yung pinakamatagal mamili. Yung orange, hintayin ko lang. Ikaw yung pinakabarat magbayad. Uy, mahal kaya. Magkano ba yun? 750 pesos. Kahit na mahal pa rin yun, oh. Kung makaturo ka, kala mo sa iyo yung shop. Namimili ako. Kasi tinaturo ko daw. Sabi niya, oh, but that's a bit expensive. Kaya nga, hinahabol namin ngayon yung elevator papuntang 11th floor dahil nandun yung access papunta sa bridge. So hanggang 9 lang, ibig sabihin. Dalawang floor tayo siguro akyat. Sobrang ingay dito. Ang gulo nila. Gagawan sa elevator. It's a pandemonium right here. Pati nakikita niyo sa mga vlog-vlog ng mga tao. Doon tayo. Dapat doon, tara. Hinahabol kasi ni Gandang Karen yung actual na pagbubukas ng lights doon sa mismong pasad. So ewan ko lang. Maaabutan yan. Ha? Maabutan. Wala, bukas na. Bukas na, di ba? Hindi pa. Di ba ba? Inaantay din ng mga tao. Mag-aalas 8 na. Singit na ako. Ha? Singit na ako. Paano ka makakasingit? Nakalabas lang dun sa... Ayun na, nagbukas na. Oh my God. Banana! Kailan naman pinunta mo rito pagbubukas eh? Okay na, nagbukas na. Dito na kami sa famous na Maladivisoria, siksikan na viewing area. Actually, hindi viewing area ito eh. Tulay ito, across Yangtze River, na kung saan hagip mo yung itong area na to. Ayan, yung famous na pag nag-search ka ng Chongqing, makikita mo yan. Actually, spectacular siya sa picture, pero in person, hindi mo magkaano. Sakto lang. Feeling ko, mas magiging maganda pa siya mamayang gabi kasi medyo maliwanag pa eh. Alam mo yun, iba yung ano niya mas... Gina-justify mo lang kasi pagod na pagod tayo sumingit dito. Nakikita mo ba ang gano'ng marami tao? Grabe yung dami ng tao. Sobrang dami ng tao. So kung nakakapanood kayo ng mga vlogs tungkol sa Chongqing, yung baba na yan, yung mga sasakyan na yan, pag nag-taxi ka, yan ang pinaka-ground floor mo, yan ang level 1. Pero pag titignan mo, sa level 1 sa ilalim, may panibagong mga babaan.
in another level na naman yon. Nakikita nyo ba yun? Nasa baba, oh. Tapos, pag umakyat ka dito sa level namin, ayun, another level na naman yon. Kasi nandun naman nakatayo yung mga building. Ayan. So, para siyang mountain face siya dati na ginawa nila ng mga structure sa harapan. Kaya naging isang buong complex ito. So, doon, yung building doon, nandun yung ground level niya, kapantay nito. Pero pag umakyat ka dyan, yung ground level niyan, sa tuktok nito, itong structure na to. Ang gulo, di ba? Hindi ko alam kung gaano kalaki dito yung Three Gorges Dam. Pero ito yung river na yun kung saan nanggagaling o papunta yung tubig ng Three Gorges Dam. So, ano yan, one of the most prolific engineering marvel of our time. So, hindi ko alam kung ganda ka na anong gagawin namin ngayon. Kasi tapos na dapat ano pa bang gagawin dito? What you don't realize, itong pinakatayuan namin ngayon is actually an active bridge. Tulay talaga siya across Yangtze River na parang nag-compromise na lang siguro yung gobyerno. Naglagay na siya dito ng parang enclosed area. Yung mga kotse na nag-adjust kasi alam niya na sobrang dami na ng tourist dito. Hindi na kayang ma-accommodate ng maliit na space. Magkaka-stampede na. So, wala na nagawa siguro yung mga opisyal. Naglaan na sila ng counting space. Daming tao. Ang inaantay lang naman talaga dito ay yung pagbubukas ng ilaw. Hindi namin naabutang pabukas yung ilaw kasi bago kami makapwesto, nagbukas na siya. So, wala namang special sa ilaw. Parang split second, bubukas siya. Wala lang. Gusto lang kasi makita ni Cara. Kaya hinabol namin. Hindi naman namin nahabol. Pagod na siya. Pagod na siya maglakad. Kaya papasanin ka na siya. Teka lang. Hindi mo kaya, no? Hindi ka lang nakasabit na maayos. Isa pa? Isa pa? Huwag na. Lakad ka na lang. Wala pa tayong kain, papapasan ka sa akin. Nakagawa sila ng business out of LED lights. LED lights lang yun na nilagay sa building. Manawagan nga tayo sa MMDA. Di ba pagpas ka binubuksan nila yung BGC? Yung mga building sa Makati tsaka sa BGC. Baka pwedeng gawin yung tourist attraction yung building yun. Mas labang tayo sa kanila. Ito, ano lang to Isang maliit na complex lang to Yan. Dito na kami ngayon sa viewing deck naman kung saan yung bridge naman ang mas makikita mo. Parang may light show ngayon Nakikita nyo ba? Ayan may light show yung bridge di ba may light show? Totoo niyan, mas namamangha ako sa bridge na yan. Yan, kaysa dito sa structure na to. Kasi mas mahirap gawin yung bridge na yan Ang ganda, laki ng bridge Di ba? Colossal. Train nasa ilalim So yung bridge na yan, yung ilalim niya ay railway station. Tapos yung taas niya, yun yung pinakadaanan ng mga sakyan. Siguro hindi na-anticipate nung architect nito na magkakaroon ng maraming tao. Kaya wala siya nilagay na viewing deck. Tulay lang talaga tsaka lakaran na nagbuka ng viewing deck dahil ang daming taong gustong makita itong structures na to. Ito lang naman yan Sa malapitan, hindi nga pantay-pantay yung mga ilaw Pero pag malayo, it becomes magnificent. So doon kami galing kanina. Doon. Andito na kami ni Gandang Cara sa 4th floor na mukhang ground floor. Ayan. Pero yun talaga yung ground floor. Pero sa ilalim nun, may iba pa na bago pang ground floor. Gulo-gulo na. Kung nagtataka kayo kung ano itsura ng LED light na nakikita from afar, ito lang yan Ito. Ito lang yung LED light na yan. Yan lang. Nakagawa ng tourism ang China. Ilaw na to. Kaya natin to sa Pilipinas Gawin na natin. So, andito naman tayo ngayon sa... Teka na, pagod ako. Sa costume rental ni Gandang Cara. Kaya may na-makeupan na siya. Gusto niya yan Kakaiba yung makeup nila Parang dito lang sa China nauuso yun Yung medyo may pink sa ilalim ng mata na parang anemic pero maganda tignan. So, naka-costume si Gandang Cara ngayon. Ayun siya Okay ka naman dyan
好，我们的车呢？车。 Okay. So kasalukuyan pong kinukunan si Gandang Kara ng picture niya, yun siya. Kinukunan siya ng picture. Pag nag-rent ka ng costume dito, may kasama ng photographer. Tapos bibigyan ka nila ng copy ng picture mo na high resolution. So parang ano siya dito, industriya na siya dahil halos lahat may nag-o-offer. Pagpasok ka pa lang, parang yun, nakakita niyo yun. Diba kanya-kanya? Ang dami naka-costume ng ganyan, no? Nakikita niyo ba? Hanggang doon sa dulo, nakikita niyo hanggang dulo. So, para siyang ano dito, hindi kompleto yung punta mo dito pag babae ka at hindi mo at least tinry na mag-costume dito. Kaya ang daming naglalakad na nakaganyan. Parang normal na lang dahil nga it's a must try, must do. Grabe, perfectionist. Hona ako. Ito lang yung premyo ko sa pag-aantay sa'yo. Sorry na. Ay, masarap. Sarap. Oo nga. Parang Thailand. Ang sarap, refreshing. Okay, okay. Ganito yung okay sa kanila eh, no? Hindi ganito. Lagi sila nakaganito. So, andito tayo ngayon sa air cleaning. Yung makikita mo yung putuli mo, ayun yung camera, oh. Gano'n kaya kadumi yung tenga ko? Ayun yung tenga ko. So, tapos na yung aming pagpapalinis ng tenga ni Gandang Kara. Andito na kami ngayon sa panibagong floor sa taas ng pinaka-complex ng tourist attraction doon. Hanap lang kami ng kainan kakain. So matapos ang isang buong maghapon namin ni Gandang Kara, kaka-PA ko sa kanya. Nag-enjoy ako sobra. Yan siya, basang tuta na rin. Pagod, grabe. Magtatapos yung araw ko sa pagkain ng maanghang na noodles, ayan. At beer. Ang nakalagay dito ay Chongqing beer. Tikman natin. Sarap din. At noodles. Anyways, malulobot na itong aking ginagamit na camera. Maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Hindi ko na mag-document yung pagkain ko kasi lobat na tayo. Thank you for watching this vlog. Maraming salamat. Bye-bye.